So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so makabayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito na mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga pro-kibuloy po ng mga vloggers makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Amaya Session sa katagalan makabayan, ang kanilang mga paninira ay magiging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual po, na kung saan, i-check muna natin dito kung sino pa yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila pa itong tinatawag po ng mga keyboard warriors mga kabayan. At nandito sa ating listahan, anong una po? Si Ma'am Shane Sibal, mersang 77 na mga comments. Nandiyan po si Ma'am Maria Medasiplon, mersang 69 na mga comments. Rubel Ferrer Official, mersang 50 na mga comments. Ingi Mentiza, mersang 41 na mga comments. And Rose B, mersang 31 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating mga keyboard warriors o yung mga nakapasok po sa ating top 5 commenters. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you so much also sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nagsishare ng ating mga video. Thank you so much. Malaking tulong yung mga kabayan. Lalo na po na mag-share tayo ng ating mga video kasi po para po matulungan natin ang ating pong mga kababayan pong mga viewers, mga kababayan po natin, mga hindi po mga well-informed at saka yung mga nauto po ng kabilang kampo mga kababayan. So please patulong po na sana i-share ho natin ang ating pong mga video para po malaman nila ang totoong mga balita mga kababayan. Okay? And also, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan po sila si Pusong Inami, Edmond Casellejo, Barbara Butler, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Puis Calante, Rosetta Rowell, and Bia Bibar. I-greet natin ang happy 13th birthday ang bunsong anak po ni Ma'am Jimalyn Davis. Happy birthday! At syempre, i-greet rin mo natin ang ating pong mga early birds. Nandyan sila si Mel Gineso, Simply Tukis Vlog or si Axel Roses. Nandyan rin po si B. Jimmy from Athens, Greece. Hi to Maricruz Hernandez from California, USA. Nandyan rin po si Leonardo Celiero. Hi to Ralis Carlinga, Elizabeth Habihan, Andrea Giong, Emmy Mapalad from Hong Kong. Hi to John Kuan, Joby Montero, Florifi Gumapak, Aspernito, and Ma'am Angelita Holsinger. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your morning? Okay ba ang ating pagising mga kabayan? Very energetic ba tayo? Or kompleto ba ang ating oras sa pagtulog? Umabot ba tayo ng 8 hours or 7 hours, 6 hours or 5 hours? Actually, alam niyo po si Sir Ivan na halos everyday mga kabayan, only 4 hours na po ang tulog ni Sir Ivan. Yes, totoo yan. Di ba kung napapansin niyo po na every 6:30 in the morning or mga 7 o'clock in the morning po dyan sa Pilipinas na lagi pong nag-upload po si Sir Ivan. Napansin niyo ba yan? So kapag 7 o'clock in the morning dyan sa Pilipinas, 2 o'clock in the morning yan dito po sa Saudi Arabia mga kabayan. Yes, 2 o'clock in the morning. Kasi nga 5 hours advance po ang Pilipinas. Dito po sa Saudi Arabia, 5 hours mga kabayan. So, tingnan nyo po, gigising lagi po si Sir Ivan, 6 o'clock in the morning or probably mga 6:30 in the morning. So, only 5 hours na po ang tulog lagi ni Sir Ivan, halos everyday. So, nasanay lang po tayo, pero nung una mga kabayan, pag ganun-ganun pa tayo eh. Mukhang hindi pa nasanay, pero at least time pass by. So, ngayon sanay na Sir Ivan sa 5 hours po na tulog. Pero alam ko po mga kabayan, hindi po talaga yan maganda. Much better talaga na makaabot po tayo
ng 7 hours to 8 hours po na tulog mga kababayan. So anyways, painitan ko po ang inyong umaga mga kababayan kasi nga marami pong ipinakalat na fake news ang mga ang mga gonggong talaga ng mga vlogger mga kababayan, mga kwanggol. Kahapon, meron silang ni-recycle po na video ni PBBM na kung saan yun pong ginamit nila paninira ito kay PBBM mga kababayan. Yes, meron po. I think some of you nakikita niyo na po na kung saan talagang nag-viral ho yan at saka pina-viral nila at ipinakalat nila mga kababayan kasi nga nagtulungan sila ngayon para po kasi na matabunan po yung mga issue ng mga Duterte, para po matabunan ito yung issue po ni Bibi Sara, ni Kay Boloy, at saka marami pang iba. Gumawa sila dito ng fake news para po yun ipakalat mga kababayan. So yun tungkol po doon sa pre-departure po ni BBM, yung papunta siya doon sa Belgium mga kababayan, sa Brussels, Belgium. Naalala ba natin yan? Pero ang nakagulat kasi dito, malalaman nyo mamaya kung sino po yung unang nagpakal mga kababayan o yung pinaka-main po na magonggong talaga, pinaka-main po na gonggong, siya po ditong gumawa po ng video na yan at saka ipinakalat niya, gin-forward niya doon po sa mga alipores po ng mga Duterte, alipores po ng mga Kibolo mga kababayan. Mamaya pag-usapan natin yan. And also, I think alin na po na si PBBM kahapon or kagabi, nanood sila ng concert po ni James Taylor mga kababayan. Yes, nanood po sila kagabi. Kilala ba natin si James Taylor mga kababayan? Yung kumanta po ng You Got a Friend, yung When You're Down and Troubled and You Need a Helping Hand. Yung kanang nakanta, alam ba natin yan? Parang alam ni Sir Ivan eh. And syempre, mahilig rin po tayo sa video kay makabayan. And also, one of my favorite po na singer si James Taylor. Ano niyo ba na paborito rin po yan ni PBB makabayan at saka ni F. Elisa? Kasi nga, kagabi, nanood pala sila ng concert po ni James Taylor makabayan dun po sa Pasig City. And I'm very sure na kapag makita na po ito na mga gonggong po, na mga kwanggol po ng mga vlogger, gagawa na ito ng issue makabayan. Alam mo natin na sasabihin na naman nila dito na tingnan nyo, ang presidente natin walang ginagawa. Instead po, isipin dito, kasi nga marami ng mga kababayan po na nagutom ngayon, at saka isipin niya dito kung paano po bababain po yung presyo ng bigas, yung magiging pong 20 pesos per kilo makabayan. Alam na ho natin yan. Yan po ang nasasabihin, ba siguro mga maya-maya. Baka siguro hindi pa na alam mga kababayan. Yes, nanood po. Actually, they deserve it. Bakit? Kasi po si PBBM, at si F. Elisa makabayan, siyempre tao lang po sila, mahilig po sila ng music. At sa kitang-kita natin po, ang ating mga leader, si FL at si PBBM, they are very hardworking person. At saka halos araw-araw po nilang iniisip po ang taong bayan, paano po matugunan po yung issue dyan sa Pilipinas makabayan. So kailangan po nila na mag-relax naman po sometimes. So alam nyo ba makabayan, talagang nakita natin dito, kasi kung maalala ho ninyo, di ba si PBBM, meron siyang inilabas po na statement noon makabayan na sabi niya, nagtatampo na daw si F. Elisa. Sabi niya na, ipaalala ko na sa inyo makabayan, di ba sabi niya na, I will make it up to her. Sabi niya, si PBBM made the remark on Monday after admitting he already missed 2 dates with First Lady Marie-Louise Lisa Aranita Marcos amid his tight schedule. So sabi niya, I will make up to her, nagtatampo na. Kasi nga sa super busy po ito ni PBBM, nakalimutan na niya ang kanilang dates po. Dates. 2 beses na po sila. Medyo na-skip po ang kanilang date makabayan. Kasi nga super busy po si PBBM. Diba lately na makabusy talaga. Lalo na po sa issue po ng West Philippine Sea makabayan. So talagang everyday po nagtatrabaho po si PBBM. So nakalimutan niya na ang date po nila ni Felisa makabayan. So alam niyo ba? Si PBBM, he is a man of his word makabayan. Meron talagang isang salita si PBBM. Kasi nga, yun po, nanood sila na nag-date sila, nanood sila dito ng concert ni James Taylor, at saka of course, they deserve it lang makabayan. Okay lang po yan. Para sa akin, okay talaga yan. Kasi nga, alam nyo po, kapag ma-relax po, ang isip po ng ating leader, kinagmukhahan niya makabayan, or after how many hours yan, magre-refresh na po ang ating isip. Kaya nga, makaisip na naman po ang ating leader po na maganda po na mga gawain makabayan. So, ang comment po dito sa ating makababayan pong mga pro-Marcos, sabi nila, very humble and loving couple, much love. Enjoy watching po PBBM and Madam First Lady Lisa. Sabi pa dito, nice to see you both, so relax and loving music. Enjoy watching first couple, ingat po kayo, deserve, we love you. Sabi pa dito, good evening po PBBM and Philam. Sabi pa dito ni Lizzie, sabi niya, ginagawan na naman ng issue ng mga anti-to
Even we ordinary citizens also need a break sometimes. Have fun po our handworking President PBBM and our hardworking FLM Lisa Marcos Makabayan. So meron po sabi doon, God bless po and protect PBBM and First Lady Lisa A. Marcos. So para sa akin, okay ho niya Makabayan. Pero I'm very sure, maya-maya, kukuyogin ito ng mga anti-Marcos Makabayan. So anyways, isa po sa napag-uusapan Makabayan, kasi nga ito po mga anti-Marcos, hindi talaga nila parang matanggap dito yung inilabas po na Okta survey or Okta Research Survey Makabayan, yung tungkol doon sa marami pong sumuporta ngayon sa mga Marcos kaysa sa mga Duterte Makabayan. Di ba nakuha po ni BBM is 31%. Doon po sa mga Duterte is only 20%. Yan po ay binigyan lang ngayon ng issue na kung saan hindi daw totoo yung survey niya Makabayan. Meron po akong ipapakita sa inyo mamaya po na isang vlog na kung saan anti-Marcos. At lalong-lalo na, kukortein natin po kung sino po yung main na nagpalabas po ng video na yan tungkol dito po sa paninira nila at ginamit nilang paninira dito kay BBM para po ipakal Makabayan at para po isipin dito ng taong bayan na walang kwenta po ang ating Pangulong si BBM. At syempre, marami pang iba. Anyan po si Sir Ivan. Marami itong binibitaw ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How do you mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, sa ating mga solid supporters na Sir Ivan, mga Suki Listing Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating pong mga new subscribers, mga bagong pasok Listing Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At syempre, nandyan rin po ating mga kababayan pong mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. And hi also sa ating mga haters dito na lagi pong tinitira si Sir Ivan at lagi pong kinikuyog si Sir Ivan. Hey! You are always welcome po sa ating channel. Nasanay na po si Sir Ivan mga kababayan. So anyways, siya nga pala, pag-uusapan rin po natin, ito pong ipinagsisigaw ngayon ng taong bayan na kung saan si BP Sara Makabayan hindi daw karapat dapat dito na maging OIC dyan sa Pilipinas. Every time meron pong state visit si BBM doon po sa ibang lugar Makabayan. Yes, yan po ang panawagan ngayon. Talagang binaklas na ngayon si BP Sara. Kasi nga dito po sa kanyang mga statement, inilalabas niya lagi every time na siya po'y tatanungin dito kung ano ba ang kanyang masasabi dito tungkol sa issue po ng West Philippine Sea. Always lang pong sinasabi niya na no comment mga kababayan. At alam rin po natin na talagang may plano siya dito na papalitan niya si BBM. Kitang-kita ho natin niya mga kababayan. At sila po'y atat na atat dito yung mga kwanggol po na mga vlogger. Kasi nga, lagi lang sinasabi po araw-araw na paparesign nila si BBM. So dito po, rumors back na po yung mga tao, yung mga naniniwala po kay BBM na si BP Sara hindi daw karapat-dapat at wag daw paupiin bilang caretaker or OIC dyan sa Pilipinas kapag wala po si BBM. Kasi nga, delikado mga kababayan. Baka pag uwi po ni BBM, wala siyang uuwian mga kababayan. Diba? So, delikado talaga. So, anyways, good news muna tayo na kung saan CPB mga kababayan, merong turnover sa mga houses po sa pabahay po ni BBM doon po sa Balanga City ba yun, sa Bataan mga kababayan. So, syempre, swerte pong ating mga kababayan pong mga beneficiaries ng NHA na turnover na sa kanila ang kanilang bahay mga kababayan. So for more details, let's watch this. Kasiyahan ang naramdaman ng ating mga kababayan matapos mabigyan ng mga bagong tahanan sa ilalim ng housing project sa Bataan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kasabay na ika-82 taong araw ng kagitingan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial turnover ng mga pabahay mula sa NHA Balanga City Low-Rise Housing Project sa Bataan. Ayon sa punong ehekutibo,
kaakibat ng pagsasakatuparan na mabigyan ang lahat ng informal settler families o ISF, lalo na yung mga nakatira sa danger zones ng maayos na tirahan. Nagagalak ako na personal na masaksihan ang pamamahagi ng 216 na pabahay sa ating mga benepisyaryo. Para sa kaalaman ng lahat, ang NHA Balangas City Low-Rise Housing Project ay bahagi ng ating patuloy na pagsisikap upang bigyan ng maayos na tahanan ang bawat mamamayang Pilipino. Ang mga low-rise buildings na ito ay tinayo gamit ang mga makabagong teknolohiya. Kaya naman, ang bawat pamilyang maninirahan dito ay makakatiyak sa tibay at katatagan nito. At pinag-uusapan natin yung low-rise ay yung susunod natin na gagawin. Ito, 3 stories ito. Ang susunod gagawin 5 na. So, mid-rise na yon ang tawag dyan. Para makarami tayo. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng bawat pamilya ang magkaroon ng sariling tahanan. Ito marahil ang pinakamahalaga, lalo na para sa mga kababayan nating nakatira sa mga mapanganib na lugar. Bahagi ng katungkulan natin na mailikas sila muna sa delikadong lugar tulad ng mga daluyan ng ilog. Nagsikap po ang gobyerno na mabigyan sila ng maayos at ligtas na tahanan na matatawag nilang sarili. Ang mga benepisyaryo natin ngayon dito sa Balanga ay inilikas natin mula sa kahabaan ng ilog ng Talisay. Sa loob ng maraming taon, pumarap kayo sa peligrong dala ng pagtira sa tabi ng ilog. Kaya narito tayo upang bigyan ng lunas ang kanilang suliranin. Kayo ngayon ay maninirahan sa sariling bahay na ligtas, de kalidad at komportable. Ngayon pa lamang po ay binabati ko na ang ating mga benepisyaryo ng congratulations sa pagsisimula ng panibagong yugto ng inyong buhay. Si Tatay Edwin, na tumanda nang nakatira sa tabing ilog, naluluha tuwing naaalala niya ang dati nilang bahay na lumulubog tuwing malakas ang ulan. Kaya naman laking pasalamat niya nang mabiyayaan ng bagong tahanang mas maayos at higit sa lahat ay ligtas. Bata pa ako, sir. Elementary pa ako. Ay, nilulubog kami, sir. Oo. Nababahay yung bahay namin doon. Laking bagay sa amin yun na kami nagkaroon ng babahay ng gobyerno, ligtas sa baha, magandang tirahan. Maganda pong programa ng ating mahal na presidente. Lagpas 200 pamilya o katumbas ng mahigit 1,000 individual ang tumanggap ng Certificates of Award. Sila ang naninirahan sa danger areas sa Talisay River. Ayon sa alkalde ng Balangas City, malaking tulong ito sa kanya nasasakupan, lalo't ito ang unang housing project na naitayo sa kanilang lugar. Karamihan naman po ay may long history na po dito po lalo na po sa Talisay River na marami pong nakatira sa danger areas. Kaya napakakailangan po talaga ng mga proyekto na ito para po sila po ay mailikas na para po tuwing tag-ulan, tuwing habagat, hindi na po laging nag-emergency rescue po para sa kanila. Bukod sa pabahay, may itinayo rin sa NHA Balangas City Low-Rise Housing Project ang mga pampublikong pasilidad tulad ng 4 na palapag na paaralan, multi-purpose building, covered basketball court, community center building at iba pa upang matiyak na hindi na kailangan lumayo ng mga benepisyaryo sa mga pangunahing pangangailangan nila tulad ng health center, daycare center, barangay learning hub, maging mga satellite office ng lokal na pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ng Department of Human Settlement and Urban Development na puspusan ang kanilang pagsisikap upang makamit ang 6 na milyong pabahay at 0 ISF sa taong 2028. Basta itong 1 million na ito, nakalatag lagi. Ibig sabihin, nakaplano na, meron ng beneficiaries, may LGU na, at may mga kontraktor na pinag-uusapan dyan. Susunod na taon, lalatag ulit kami another million para yung kasunod na yon ay tuloy-tuloy na. So every million, after 3 years, every year may delivered na. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga kawani ng lalawigan. Okay, so good news ba? Kung good news mga kabayan, please like po sa ating video. At saka congratulations po sa ating mga beneficiaries, mga kababayan po ng mga babahay po ni BBM or ng Marcos administration. So sana po i-maintain lang mga kabayan, no? Hindi po narito na pabayaan lang or alam niyo na po para hindi po para neat lagi po makita ang kanilang bahay mga kabayan. So dapat po i-maintain. So anyways, for the mga kabayan, meron na pong ibibigay sa inyo na balita tungkol dito po sa COMELEC
Kasi meron na po silang napili dito na maging transmission service provider para po sa ating darating po na election 2025 mga kababayan. Pero before that, ipapaalam ko muna sa inyo or i-recap natin kung ano ba yung pangalan o ano bang kumpanya na maging maging automated machine sa darating po na 2025 mga kababayan. Yung pong Mero ng taga Korea mga kababayan. So for more details, let's watch this. Napili na ng COMELEC na maging automated election provider ang Miro Systems ng South Korea para sa 2025 midterm elections. Pero may mga kailangan pa raw bantayan dyan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Unanimous ang boto ng Commission on Elections Anbank sa pagpili ng Miro Systems Company Limited Incorporated bilang automated election provider sa 2025 elections. Ang kumpanyang yan ang inirekomenda ng Special Bids and Awards Committee na gawaran ng kontrata para sa 2025 elections. Napili raw ito ng COMELEC dahil nasunod ang kanilang terms of reference o yung mga hiling na features para sa automated counting machines o ACM. Ibig sabihin, ang makina ay ginawa base sa kung ano ang kagustuhan ng COMELEC. Hindi kung ano yung kagustuhan ng supplier. Kahapon, personal na ipinakita sa COMELEC Bank ang end-to-end technology demonstration ng ACM prototypes na gawa ng Miro. Binusisi ang features ng makina. At sa pagbibigay sa kanila ng kontrata, gagawin na yan ng Miro katuwang ang 3 pang kumpanya. Higit 17 billion pesos ang halaga ng kontrata. Nakatipid daw ang COMELEC ng 800 million pesos sa mababang offer na ito ng Miro. Inaasang i-deliver ng Miro ang 110,000 na ACM at higit 104,000 ballot boxes. Pati na ang higit 2,000 consolidation and canvassing system o yung CCS servers kasama ang laptops at printers. Gayon din ang printer at papel para sa higit 73 million na balota at verification sa mga ito. Mananatili namang nakabantay ang COMELEC sa pagbuo ng Miro sa mga ito, lalo na sa ACM. Madami po kasi dyan Kung ano yung pinakita sa demo, maayos. Pero nung dinideliver na iba. So gusto naman natin kung ano nakita natin sa demo na maayos at pagkatapos yung mga konting adjustment na dapat nilang i-adjust o ayusin, ay makikita natin. Pero pagilinaw ng komisyon, ang National Printing Office pa rin na mangunguna sa pag-iimprenta. Pero sa Miro kukunin ang ibang gamit gaya ng papel. Nagpasalamat ang Miro System sa COMELEC sa pag-award sa kanila ng kontrata. Proud daw sila sa naipakitang serbisyo para sa COMELEC. Desidido rin daw silang magbigay ng dekalidad na serbisyo sa COMELEC habang nakamonitor ang komisyon sa kanilang produksyon. Actually, yung balita na makabayan, that is 3 weeks ago. So, ipinaalala ko lang sa inyo para at least alam ho natin kung ano yung final na kumpanya po na magiging automated machine po this coming 2025 po na election makabayan. So, yan na po ang Miro System Incorporated ng Korea. So, kahapon, nakapili na rin po sila ng service provider makabayan. Yung K1 at saka yung Arden. Ito pong dalawang kumpanya na to, nandyan na po sila sa Pilipinas makabayan. At para makilala ho natin, let's watch this. Mas lalong bibilis naman ang pagpapadala ng boto sa 2025 election matapos makapili ang COMELEC ng kumpanya para sa bagong transmission services. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Matapos ang mabusising proseso, nakapili na ang Commission on Elections ng kumpanya na magiging transmission service provider para sa 2025 elections. Ito ang joint venture ng I1 Resources Incorporated at Ardent Networks Incorporated. Ni-research din, inalam mabuti ng TWG natin yung mga documents na sinabit nila at na nagpunta pa ngayon TWG natin sa DICT upang alamin kung talagang ito ba sa mga proyekto nila ay nagko-comply at hindi naman nagkakaroon ng delay. Tinignan ng ating TWG at saka ng SPAC yung ito bang I1 ay nag-comply doon sa terms of reference natin. Nag-comply naman sila doon sa TOR na yun. Ang I1 Resources at Ardent Networks ay parehong kumpanya mula sa Pilipinas. Ang I1 ay mula sa Pasay City, habang ang Ardent naman ay sa Mandaluyong. Ang I1 na siyang nangunguna sa joint venture ay dati nang nagkaroon ng kontrata sa DICT para naman magbigay ng internet subscription sa probinsya ng Antique. Ngayon, sa transmission sa eleksyon, sila naman ang magpapadala ng election returns o resulta ng mga boto mula sa vote counting machines papunta sa mga server.
Sabi ng COMELEC, bukod sa mas mabilis ang pagpapadala ng boto, masisiguro nila na walang puwang na ma-hack o magkaroon ng glitch ang transmission system ng I-1. Gumagamit na kasi ito ng makabagong teknolohiya na ginagamit din sa ibang bansa, partikular ng US military. Bukod pa rito, handa rin ang COMELEC na magkaroon ng public source code review para sa sistema at sa mismong eleksyon naman, pwede ring ikumpara ang resulta ng election returns at na-transmit na boto para matiyak na walang pagkakaiba sa bilang ng mga boto. Pero may pinakita sila ng mga at tinest din ng ating ng mismong DOST pati ng ating ITD personnel at nakita nila talagang medyo kakaiba at ito yung pinaka-advanced na technology when it comes to ganito at mukhang ito mismo yung ginagamit na para protektahan yung sa Central Intelligence Agency at saka sa US military na mga kagamitan, mga equipment. And so ngayon po sa akin pong palagay ngayon, madami ng paraan to counter check everything. Ngayon, you have so many entities na makakatanggap. Naka-send to all kasi lahat po yan. Siguro merong difference lang pag nagpadala ng mga 2 seconds. Pero yung 2 seconds naman na yon sa ating palagay hindi ganun kahaba para magkaroon ng variance. Nagkakahalaga ng 1.426 billion ang kontrata na ibibigay sa I-1. Mas mura ito kumpara sa isa pang nagbid para sa kontrata na EB Solution na nasa 1.438 billion ang presyo. Sa Webes, inaasahang ibibigay na sa I-1 ang Notice of Award. Tiniyak naman ng COMELEC, mag-iiwan sila ng babala sa kumpanya na huwag tatanggap ng anumang suhol mula sa kahit sino dahil batas ang kalaban nila sakaling gumawa sila ng anumang paglabag. Na papatawag ko sila in the presence of practically the officials of the commission and sasabihin ko rin sa kanila yung aking sinabi na ito ay dapat nilang ipagmalaki na nabigyan sila ng pagkakataon na protektahan ang ating demokrasya and therefore hindi sila dapat magkamali sa bagay na ito. Okay, so at least alam na ho natin mga kababayan. So yung gagamitin po sa automated machine, yung pong Miro system ng Korea. So dire po sa service provider, ang hawak dito, ang gagamitin dito mga kababayan, yung I-1 pati po yung Arden diyan po sa Pilipinas. So kung magkaroon sila dito ng public coding, program coding review mga kababayan, sabi nila, ipapakita doon nila yung program coding po ng I-1 at saka ng Arden publicly. Hindi lang po dapat, hindi lang siguro ipapakita doon sa mga nandyan po sa gobyerno mga kababayan. Di ba sabi po ni COMELEC chairman na tinignan na daw yan taga DICT. Sinik yan ng DICT mga kababayan. Pero siyempre kapag sasabihin na dito na public, ipapakita na in public, so dapat imbitahin rin po nila yung grupo po nila ni Eliseo Rio mga kababayan, pati po yung grupo nila ni Glenn Chong. Diba? Para maging transparent. Okay ho yan. Kung sino to yung mga against po, mga anti, dapat imbitahin nila para meron tayong transparency mga kababayan. Para sa akin, okay ho yan. So anyways, for the mga kababayan, ipapakita ko rin po sa inyo yung pong meron palang nangyari doon po kay Chavit Singson mga kababayan. Actually, hindi ko lang po nabalita kahapon pero nakita ko ito kahapon mga kababayan. Of course, marami itong balita kahapon so nakalimutan po ni Sir Ivan. But before that, meron po inilabas po na statement si PBBM tungkol po doon sa traffic issue mga kababayan. Ang sabi po ni PBBM, President Marcos reminded government officials and employees that being in government is not a privilege that allows them to break traffic rules, prodding them to set an example in following road etiquette. So after po one day mga kababayan, timingan dito si Chavit Singson. So for more details, let's watch this. Si Chavit yan. Hindi, multa na lang. Nag-overtake lang kami. Nag-overtake lang kami. Paano pasensya na po? Overtake lang. Apo. Anyway, multa na. Pasensya na mano. Pasensya na po mano. Pagtikita mo na. Meron na po. Ako sa emergency lang ako. Apo. Meron na po. Apo, pasensya na po sir. Pasensya na po. Oy,
Bayad ako ha, munta ko. Patay po nga. Patay po nga. Oo, bayad ako. Aba, ano? Hindi ako dumaan, nag-overtake lang. Aba. Magandang oras po sa inyo lahat. Gusto ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na nahuli sa bus lane. Yun po, I'm very sorry. At hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas. Nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga tiga-MMJ na nakahuli. Hindi po ako galit doon. Bigyan ko sila ng reward. Baka kala, lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premyo mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000 aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari, hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. So at least nag-public apology po si Chabit Macabay, no? si Manong Chabit. Actually, na-appreciate ko po ang ginawa po ni Chabit. At least, nag-public apology siya. Sabi niya na hindi dapat tularin. Kasi nga, siyempre, kasalanan niya makabayan. Pero doon po, sa mga traffic enforcers, medyo gumanon yung tenga ko doon. Bakit si Ivan? Parang sila pa rito yung nahiya na nahuli nila si Chabit Makabayan. Mang takot na takot, di ba? So dapat po sa ating mga kababayan po natin na mga traffic enforcers, dapat be firm tayo. Huwag tayong matakot. Kung ano man, alam ho natin na talagang kilalang-kilala po si Chabit, mayaman, talagang mayaman yan si Chabit Makabayan. Maraming pera, negosyante, kilalang talaga na yan. At saka sana walang pinipili dito. Kasi nakita natin po, yung mga traffic enforcers, parang takot na takot sila to kay Chabit Makabayan. So dapat be firm tayo kasi alam mo natin kung sino doon ang nagkasala Makabayan. Di ba? Sakto ba si Ivan? Kasi nakita natin doon parang sila pa yung nahiya Makabayan. Di ba? Yung mga traffic enforcers pa yung nahiya doon. So dapat be firm tayo. Okay. So anyways, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue Makabayan, at saka mandidibang tayo ng mga gonggong na yon ng mga fake news spreaders po ng mga vlogger, ng mga pro-kibolo ng mga vlogger Makabayan, well, shout out natin. Nandyan po kasama natin ngayong araw si Chet Salabet, Hatsu Noel Narcida, Maritel T, Trix Sevilla, Esther Arboladora, Hatsu Teresita Urbano. Nandiyan po si Veronidia Serrano, Nonoy Floren Hairs, Connie Manayuba, Luz Ribira. Nandiyan po si Ribaya Edeth, Maria Cristina F. Manimbao, Len Gonzalez, Abticon TV, Hatsu Evangeline Rirolye, Erwin Sinoren, and Hatsu Tinker Bell. Okay, so makaabahan ko, sasagutin na po natin. Ito pong ipinakalat po na fake news ni pambansang pambansang bodolista Makabayan. Actually, nag-viral po ang kanyang upload. Bakit? Kasi ang order ko dito, nagtulungan sila Makabayan. So kapag meron silang makita dito na pwedeng gamitin nila na ipapanira po kay PBBM, isi-share nila kagad niya Makabayan. So nagtulungan sila. Kaya nga lagi kong sinasabi dito na dapat i-share natin ating video para hindi po mauto po yung ibang mga kababayan natin na hindi na alam ang totoo pong nangyari Makabayan. At mamaya, ibuboking natin po kung sino po yung main at saka gumawa po ng video na to at yung una pong nagpa-viral ng video na to Makabayan. So unahin po natin. Ito pong si Kolokoy, si Kokoy Makabayan. Kasi nga sabi niya, bakit daw hindi to ibinalita po ng mainstream media Makabayan? Nagpasalamat siya, sabi niya. Buti na lang daw na may mga content creator, mga influencers na nakita to kaagad kasi nga dito daw Makabayan, ipinahiya daw si BP Sara. So gusto lang palabasin dito na si BBM walang kwenta Makabayan. At saka nakita daw dito yung totoong ugali daw ni BBM. Sabi nila parang takot daw si BBM kay Felisa, kaya daw inisnab ni BBM ito pong si BP Sara Makabayan. Pero mamaya ipapakita ko natin po ano talaga ang nangyari Makabayan. So iparinig ko muna sa inyo. Ito pong si Kokoy kasi baka ikaperat ko Makabayan So garanon ka lang po, okay? So for more details, let's hear this. Abay, hindi lang pala si Jahas ang nang isnab kay BP Sara sa kauna-unahang pagkakataon mga ka-PL. Inisnab ni Da Junior si BP Sara. Viral po ito ngayon sa iba't ibang social media platform. Kagagawan po ito ng mga influencer, vlogger at ng mga content creator. Ipinakalat kasi itinago na naman po ng mainstream media.
magaling talaga sila magtago, mga ka-PL. Basta maaaring kasiraan dito kay Da Junior at kay Jahas. Buti na lang po at may mga content creator na matatapang at handang ipakita ang mga pilit na itinatago ng mainstream media. O ito ho yung video. Ulitin ko po ng 2 beses para mas klaro ho sa inyo. Ayan. Ang paliwanag po dito ng mga trolls ni Da Junior, mga ka-PL, baka daw hindi lang napansin si BP Sara. Kalokohan naman na hindi mapansin. Katabi lang si BP Sara nung lalaking kinakamayan ni Da Junior habang si Smugs nasa likod. Napansin niyo sumasayaw-sayaw? O kung hindi niyo napansin, ulitin niyo po yung video. Sumasayaw na parang ibig sabihin ba ayan, hindi siya kakamayan ni Da Junior kasi pinagbawalan ko na yan na wag siyang kamayan at wag magbeso kasi nagsiselos na ako. Yan po ang mga vlogger na mga fake news peddlers, mga kabayan. Yes, yan po ay fake news. Tapos lagi niyong sinasabi na si Shaiban, fake news peddlers na mga kabayan. Pero kapag pabor po sa kanilang sinusuportahan, hindi fake news, mga kabayan. So ngayon, sasampalin natin sila ng katotohanan, mga kabayan. Alam niyo ba na yung video na yan ay last December 11, 2022, mga kabayan? That is December 11, 2022. Yan po ang time na pumunta po si BBM doon po sa Brussels, Belgium, mga kabayan, para po mag-attend ng ASEAN-EU Commemorative Summit, mga kabayan. Nalala ba natin yan? Diba? So, yung time na yun, mga kabayan, in good terms pa po si Efelisa at saka si BP Sara. So, para maintindihan natin at saka para po madibang ang kanilang mga fake news, mga kabayan, ito po ang totoong nangyari. So, for more details, let's hear this. O, di ba? Saan ba doon ang inisnab, mga kabayan?
Di ba? Mga gunggong talaga eh. Mga fake news first mga kababayan. Napaka-fake news talaga. Ito pong si Kolokoy, ito si pambansang durugista mga kababayan. Ginagamit pa naman yung pangalan na lolista, pero fake news peddlers at lagi pong tinitira po yung anong ating first couple mga kababayan. So doon po sa last part, kasi nga in-splice niya mga kababayan, in-splice nila yan. Pero siyempre, kung sino pong makakita yan, na video na yan, magagalit talaga. Sasabihin na dito na walang respeto si BBM, nakita po yung totoong ugali, nagiging bastos na, at saka parang takot dito kay Felisa Makabayan. 'Di ba? Sinasabi po doon ni Kokoy Makabayan, kasi sabi niya, baka daw sinabihan na daw ni Felisa na wag nang kamayan po itong si Bibi Sara kasi serious Makabayan, baka majumbagan daw. 'Di ba? Yan kasi ang laging sinasabi dito. Kasi ang kanilang main dito, sa kanilang mga sinasabi mga kababayan, yung kasing sihitad. Yung sihitad po kasi ang main mga kababayan. Pero dito, nakita ho natin na si Bibi Sara nag-insert lang sa mga kababayan. Kasi nga nagkausap na ho sila si PBM at saka si Bibi Sara. Nagbiso-biso pa nga mga kababayan, di ba? Nagbiso-biso pa nga. At saka nagkamayan pa nga, biso-biso po si Felisa at saka si Bibi Sara. Nag-skip na lang si PBM kasi nga tapos na sila nagkamayan mga kababayan o nagbiso-biso. So yun po ang totoong nangyari. Yan kasi magunggo na yan, mga napakal po ng mga fake news kasi gusto nilang pagtakpan dito ang mga issue po ng mga Duterte, ang issue rin po ni Kibuloy mga kababayan, lalong-lalo na ang issue po nito ni Bibi Sara. So alam nyo ba, may fake news person po, sinakyan rin po yan ni Badong mga kababayan. So for more details, let's hear this. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, hinubad na po ni Pangulong Marcos yung bait-baitan, yung pagiging gentleman niya sa harap po ni Bibi Sara. Tumulad na rin po siya sa kanyang watiwat na si First Lady na tuluyan na pong inisnab, no? Talagang direkta na po. Ito, maaring sa iba, parang baliwala lang yun. Pero ito po ay direktang kabastusan, no, sa isang gentleman and an officer. Kasi pareho kung di ako nagkakamali, pareho silang reservist ni VP Sara Duterte. Diba, nung EDSA nga, nakasuot yan ng patig. Anyways, wala na talaga, no? Wala nang kunwarian. Talagang talagang todohan na pinamukha kay Sara Duterte na wala na yan, no? Kalimutan na natin ang lahat-lahat. Wag na tayong wala nang pagkukunwari sa mga actions. Hinubad na po lahat ng uri ng pagkukunwari. Nahiya ko, napahiya ako para kay BP Sara, pero mabuti na rin yun. Mabuti na rin yun na nasaksihan ng buong mundo kung paano tinitreat, no, ng Pangulong ito ang ating Vice President. Huwag na po nating sabihin na mahirap na mahirap ang maningil ng utang na loob sa mga taong hindi ang hirap ang hirap nila i-describe, no, indescribable. Yung hindi po walang utang na loob ang pwede nating i-termino sa kanila. Yung wala talagang hindi ko nasasaktan ako na at the same time nagagalit. Okay, so doon po sa mga viewers ng dalawang kwanggol na to mga kabayan, ng mga vlogger, sana pagsabihan naman ninyo. Dapat i-correct ko ninyo inyong mga vlogger. Katulad po ito kay Sir Ivan, kapag meron ko itong masabi na hindi maganda at meron kong masabi ito na siguro sa tingin dito ng ating mga viewers na hindi tama or fake news, lagi pa kong pinagsasabihan po ng aking mga viewers makabayan. Tumatawag sila sa akin, nag-message yan sa akin, siyempre kinukurik ko kagad yung makabayan. So sana, ganyan rin po ang gagawin ninyo sa inyong mga vlogger. Alam ko naman po, nanonood kayo doon sa kay Kolokoy, doon po kay Badong, yung manyak na vlogger na yan, alam ko yan, nanood kayo doon. Pero sana i-correct naman ninyo. Kasi nga nagpakalat sila ito ng fake news. At pangit ho yan, siyempre pangit ho yan, doon po sa mga tao pong hindi nila alam kung ano ang totoong nangyari mga kabayan. Diba? Sabi na dito, at saka maglabas sila ito ng pangit po ng mga statement, mga words po dito sa ating Pangulong si BBM, pati po kay Felisa Makabayan. Diba? So anyways, dahil po itong si Badong, itong si manyakis na vlogger makabayan,
aasarin natin. Kasi nga, doon rin po sa kanyang vlog, I think morning yata to, kasi nga doon po sa survey rating ng Okta Research, ayaw niyang paniwalaan mga kababayan. Kasi sabi po ni Badong, ang main daw, nagpalabas po ng survey na yan, only si Idlingaw mga kababayan, si Lingaw. So ayaw niyang paniwalaan kasi hindi niya daw nakita sa ibang mga mainstream media mga kababayan. So for more details, let's hear this. Ito po ay isa lang po ang pinagkunan ng balitang ito, no? Wala pong iba kundi si Ed Lingaw, no? Si Ed Langaw, Ed Lingaw. Okay. Tignan po muna natin, no? Ayon na rin kay Ed Lingaw kasi hinahanap ko po eh. Nakita ko to, ang laki-laki. Pro Marcos 31%, pro Duterte 20%. Dahil diyan lumuhod na raw tayo. Lumuhod daw tayo at halikan ng paa nila dahil 31%. Alam nyo, gigil na gigil po sila dahil sa lahat ng survey, olat sila eh. No? Ito po. Ano po ang katotohanan dyan sa survey na yan? No? Meron po bang survey? Ang naglabas lang po niyan si Ed Lingaw. Tanong ko po, saan makikita yan, Ed Langaw? Huwag po kayo masyado magpapaniwala, no? Ito po kasi battle po ngayon ng propaganda. Pag hindi po kayo matalas, madudurog po kayo, no? Ed Langaw, Lingaw. Saan makikita yan para mapag-aralan namin? Kasi yung mga survey na nagsasabi na double digits ang pagbagsak ng popularidad ni BBM, no? Kita sa mga dyaryo. Ngayon mga kababayan, tuturuan natin, ito pong si Manyakis na vlogger, huhubaran natin para makilala po ng ibang mga tao na ito po ay lagi pong nasasabi at saka paano nila sisaraan dito itong ating Pangulo si BBM. So alam niyo ba mga kababayan, bakit hindi niya alam na una pong naglabas, una po natin niya nakita o nakita po yung survey rating na yan doon po sa interview sa One News mga kababayan, sa One News. Kasi nga ang may-ari po ng Okta Research, in-interview doon. Like for example, papakita ko sa inyo mga kababayan, bakit on the same day kung kailan po ito sinabi po ni Badong mga kababayan, bakit daw niya nakita po nakapost doon sa ibang mga mainstream media ang inilabas ng survey ni Ed Lingaw. So doon po sa One News Piece mga kababayan, in-interview po doon. Ito pong si Giodo David, siya po dito ang may-ari po ng Okta Research. Pero bakit hindi ito nakita po ni Badong mga kababayan? Para alam niya na lumabas na po yun. Before po yun ibinalita ni Ed Lingaw mga kababayan, nabalitan ho yun ng One News. Kasi in-interview po doon ang may-ari po ng Okta Research mga kababayan. So dapat ka Badong, no? Dapat ganun ka mag-research. Hindi kagad ngangaw ng ngangaw. Hindi ko nakita to sa ibang mga balita. Ito gawa-gawa na to ni Ed Lingaw. Pero hindi niya alam, in-interview na po ay may-ari po ng Okta Research doon po sa One News mga kababayan. Gonggong talaga eh. So yan ba ang hinahangaan ninyo ng mga vlogger, mga fake news peddlers? Manyakis pa. Diba? Saka pala mga kababayan, before natin makalimutan, babalikan na po natin yung kanilang fake news na kung saan nalaman ko dito kung sino po yung main mga kababayan. Kasi doon po sa Twitter, talagang sumabog ho yan. Yes, sumabog mga kababayan at marami sila ditong naoto na kababayan natin kasi nga doon po sa Twitter, nakuha sila dito na ng views po na 212,000 mga kababayan. 212,000 ang video na yan. Pero doon ka nalaman, kasi nga nag-post ito, yung pong Pro Duterte mga kababayan na si Hello Kitty. Alam mo natin, itong si Hello Kitty, aliporis ito ni Hitad. Sabi niya dito, bastos na Bongbong Marcos and First Lady Ahas. Is this the kind of persons na ka-respect-respect? Kitang-kita ang pag-uugali, nakakahiya kayo. Buti na lang, nilagay niya video credit to Daryl Yap mga kababayan. Nakita ko doon. So si Daryl Yap pala, ang unang nag-post ito, kinuha na nila doon po sa Facebook account po ni Daryl Yap mga kababayan. So nung pinost po ito ni Hello Kitty, nag-viral doon po sa Twitter. And after that, nakita ito ng mga prokibuli ng mga vlogger. Sila po si Kolokoy, si Badong yung Manyakis, pati po sila si Brad Stabler, sila si Banat Bay, nag-viral kagad mga kababayan. Kasi nga siyempre, kilalang po yung mga vlogger na yon. So yun nga, nasira ang pangalan po ni BBM. Pero alam ho natin,
tayo pong mga pro-Marcos, mga pro-admin po ng mga vlogger, mga niniwala po kay BBM, alam ho natin ang totoong ugali po ni BBM Makabayan. So huwag tayong maniwala. Pero nakalungkot kasi dito, nag-viral kagad. So I am very sure, marami dito mga kababayan natin po na nauto nila Makabayan. So ngayon, para ma-sure ko Makabayan na si Daryl Yap talaga ang nag-post niyan, pinuntahan ko po ang kanyang Facebook account. Actually, hindi ko nakita ito Makabayan, hindi ko nakita. Buti na lang, nagbasa-basa ako sa mga comment section, dinilit pala ni Daryl Yap Makabayan. Yes, dinilit niya. Bakit? Kasi kinuyog po si Daryl Yap, ayon po sa nag-comment doon, kinuyog po si Daryl Yap kasi nalaman po ng mga pro-admin na yan po ay luma na video Makabayan. December 11, 2022. So nalaman doon, ito pong aso ni Senator Amy Marcos nagpakalat po ng fake news Makabayan. So kaya nga siya po dito ay kinuyog po ng mga pro-admin. Sabi nga dito, ng post po nila ni NCE ba siya? Sabi dito na ito galing sa mismong video shared by RTBM on December 11, 2022. Malinaw na walang isnaban na naganap. Kung kayang-kaya magpalaganap ng direktor na yon ng fake news, anong party kaya ng MIM at MOM ang totoo o kathang isip lang ni Amy Marcos? Diba? So siguro Makabayan, isa po doon sa maraming part siguro doon sa MOM at sa MIM ang hindi po totoo doon Makabayan. My point naman kasi, ito pong sinabi po ng ating kababayan po mga pro-admin. Baka merong fake news doon sa ginawa po na video po ni Daryl Yap Makabayan. So ang post dito, ang comment po dito ni Roman Boyson, sabi niya, crystal clear ang video. Si Daryl Yap ba nagpakalat? Sabi pa dito, the nerve of these people. Di ba nila naiisip na kasiraan din ng mga Duterte ang mga ginagawa nilang kabulastugan, mga pulpol? Tapos sabi pa dito Makabayan, comment po ito sa ating kababayan po na si Ezra, bakit nagbura ng post si Daryl Yap? Napapahiya din pala ang akla at marunong tumanggap ng pagkakamali. Sabi po dito ni Nina, dinilit, matagal na pala ito. So yan po ay confirm na si Daryl Yap po ang nag-post Makabayan. And aside from that, para sure po si Ivan, pinuntahan ko po ang live po ni Joey Cruz Makabayan. Di ba kilala natin si Joey Cruz? Yung partner po ni Sasot Makabayan at saka ni Coco Locoy. So doon po napag-usapan rin po nila at doon po doon ko po nakita na talagang pinost po yun ni Daryl Yap Makabayan. Pero dinilit kagad. Pero siyempre, marami na nakita nito. Pero yung si Daryl Yap, ngayon fake news peddlers Makabayan. Di ba? So anyways, shoutout muna natin. Nandyan po si Romana Manuel, hi to Merjane Tan, Rolando Manela, hi to Rolando Manla, hi to Antonio Payos, Gemma Camarines, Jelen Quezon, biyahe ni AJTV from South Korea. Nandiyan po si Bibian from Quezon. I-shoutout natin si Erickson Tesmo Vlog from Kuwait. Hi daw sa kanyang pamilya dyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte. And hi to all the members of Iglesia ni Cristo. Nandiyan po si Rodolfo Rabor from Tansa, Cavite. I-shoutout natin si Jimson and Jeriel of Cute Cebu City. Hi to Armando Salazar, Maria Victoria Vasquez from Japan, and hi to Ashen. Okay, so ipapakita ko rin po sa inyo Makabayan. Kasi nga may post po itong si Hitad na kung saan sabi niya Makabayan, malapit na tayo sa finish line. Huwag ninyo ako matire-tire, sabi niya. Sumulat daw sa PDEA, sabi dito, sumulat na sa PDEA ang investigation agent na pumirma sa pag-raid dapat kay Tere at Kuting, sabi niya. Handa din siya mag-testify kung siya ay ipapatawag ng in aid of legislation Cuba. Hintayin na lang natin kung iuulat ba ito ng mainstream media at aaksyonan ba ng mga ahensya na banggit na ang PDEA leaks. Documents ay hindi AI generated, kaabang-abang. So yan po ang mga post ng Makabayan. So kung napapansin niyo po, mayroong mga sinabi dito na sana ba yun? Sabi dito na greetings, dear Undersecretary Lasso. Yan po ay galing po sa, kay Lasso lagi address Makabayan. The undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, blah blah blah, isang pukpok, nandyan po sa California. Joke lang. Sabi niya, willing daw yung nag-undersign yung Makabayan na agent. Mapakita doon sa PDEA kung sakaling magkaroon dito ng aid of legislation,
or merong magkaroon dito ng hearing dyan po sa Senado mga kababayan. So nanawagan ngayon, ito pong mga Duterte na dapat daw mag-hearing dyan po sa Senado. Ito pong inilabas daw ng mga data leaks, documents po galing po sa PDEA mga kababayan. Pero alam nyo ba, nagdududa kaagad si Sir Ivan. Bakit? Kasi nga mga kababayan, itong si Hitad, nag-post siya, that is April 6 yata yun, April 6 ba yun if not mistaken. Ito po ang kanyang post, that is April 6 po na post mga kababayan. Pero ang kanyang letter po na ipakita mga kababayan, meron pong date na 7. Meron siyang date ito na 7 na kung saan advance po nag-post itong si Hitad mga kababayan. Advance siya kasi nga na-post to that is 6. So ang kanyang date po dito sa kanyang sa letter po mga kababayan na kung saan ito po sa agent 7 na date mga kababayan. So ibig sabihin advance si Hitad mga kababayan. At saka paano to kaagad napunta sa kanya mga kababayan? 'Di ba? Parang nakaduda talaga eh. Pero ito po imbestigahan ito. Pero para sa akin, ito po fake news mga kababayan. And I'm very sure, baka isa dito po, ito pong si Vic Rodriguez, baka siya po dito ang nag-forward niya mga kababayan. Kasi nga, sinabay nila, dito po sa panawagan nila, na lead the example daw, yung magpa-drug test na mga kababayan. Pero alam niyo po, doon po sa sinabi ni Vic Rodriguez, gonggong talaga mga kababayan. Bakit? Bakit naman magpa-drug test dito itong si PBBM? Samantalang sinabi na ho yan noon, ito pong si Harry Roque, si Botanding Makabayan, meron siyang sinabi noon. Na kung saan sabi niya, ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni President, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Diba? Sinabi na ho yan ni Botanding Makabayan, hindi po pwedeng utusan po ng kahit sino ang presidente. Nasa sa kanya po kay PBBM kung sabay magpa-drug test ito or hindi makabayan. Diba? Diba? Klaro ho yan, sinabi ho yan ni Botanding, pero biglang bumalintong ito pong si Botanding Makabayan. So ngayon, ito pong ating ebidensya na talagang madali pala mag-release po ng report sa drug test makabayan ang St. Luke dyan sa BGC. Di ba ipinakita ko kahapon? Si PBBM, year 2021, di ba sabi niya dito is only 2 minutes makabayan. Sabi pa nga ni Hitan, wow grabe, Guinness World Record daw. 2 minutes lang, lumabas ka agad yung report o yung drug test result makabayan. 2 minutes lang. Hindi naman kasi alam po ni Hitan, baka siguro hindi siya nakatry dito ng pregnancy test makabayan na ganun rin po ang procedure kung paano ito ma-detect po ang ganun po ng mga substance makabayan. Napakadali lang po. Only 2 minutes. At yan po ay confirm makabayan. Bakit si Ivan? Kasi nakita ko rin po sa drug result po dito kay Congressman Albano Makabayan. Sa December po siya doon drug test sa St. Luke's BGC year 2016 na kung saan only 2 minutes rin po makabayan. Yes, 2 minutes lang po. So yan po talaga kaganda diyan po sa St. Luke kasi makukuha kagad po ang drug test result makabayan. At yan po i-confirm only 2 minutes lang, 'di ba? So meron tayong ibang referensya makabayan para po ma-cross-check natin dito yung time po doon kay PBBM na only 2 minutes, the same po dito kay Congressman Albano Makabayan. So yan po ay legit po na balita, only 2 minutes lang. Hindi po yan alam po ni Hitan Makabayan, 'di ba? Mga gonggong talaga eh. Ang mga gonggong. So anyways, forward po tayo makabayan, ipapakita ko muna sa inyo na kung saan meron tayong good news na kung saan dito po sa taga-STI kasi tutulong sila sa ating kapulisan makabayan tungkol dito po sa ating siyempre dapat ma-enhance po tayo sa mga teknolohiya kasi nga ang STI at saka yung PNP makipag-collaborate makabayan. Yes, meron silang collaboration dito. Tutulungan po ng taga-STI, gagawa sila ng programa para po ma-enhance po ang ating kapulisan tungkol dito sa technology makabayan at yan po ay napaka-importante. At para maintindihan natin, let's watch this. Ikinakasa ng Philippine National Police ang pagsasanay ng mga pulis sa information technology. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Augmented Virtual Reality o AR/VR Room, Full Mission Bridge
at engine room simulation. Ilan lang ito sa mga makabagong pasilidad ng STI, kilalang technology school ng bansa na binisita ng Information and Communication Technology ng Philippine National Police o PNP. Layo nito ang modernisasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya para sa law enforcement, cybercrime at iba pang non-traditional threats sa bansa. These are very effective tools if all these trainings will be also imparted to the Philippine National Police. So this could be used in our police operations. Kaya po namin mag-recreate ng mga areas or specific areas na para mapunta po yung isang tao or tinatawag po natin immersion. Inilatag din ng pamunuan ng STI ang kanilang mga programa na maaaring magamit sa pagsasanay ng mga PNP sa information technology na akma sa makabagong panahon. All the programs were discussed during the briefing this morning, and it was thoroughly discussed by the STI officials. The trainings that would be given by the STI also would be very helpful in our maritime operations and other interdiction operations. Positibo naman ang STI na kakayanin nilang maibigay lahat ng pangangailangan ng PNP kung sakaling matuloy ang IT training ng mga pulis. Hindi rin daw ito kamahalan dahil gawang Pinoy ang mga makabagong teknolohiya. Hindi naman siya sobrang kalakihan kasi because it's not from international market. It's coming from a local entity. Bukod sa PNP, may kolaborasyon rin ang STI sa Philippine Navy. Yung goal po talaga ng STI is to collaborate every possible things that we can do para talaga ma-improve yung educational system ng Pilipinas. Ayon kay General Noblesa, mamadaliin nila ang Memorandum of Agreement ng PNP at STI upang agad masimulan ang mga pagsasanay na alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, so good news po yan sa ating mga kapulisan makabayan. Maganda yan para ma-upgrade naman po tayo, di ba? Saka, ishare na po natin, nandyan po si Shannon Reyes from Muntinlupa, Hatsu Mary Jane Cuevas, Evelyn Garcia, Divine Grace from Germany, nandiyan po si Lunita Batang, and Hatsu Munez Borromeo. Okay, so ipapakita ko sa inyo mga kabayan, yung pong vlog po ni Attorney Claire Castro, kasi nga sinabo niya dito si Bibi Sara. Kaya nasasabi ko mga kabayan na hindi po talaga dito karapat-dapat na maging OIC or caretaker po ng Pilipinas kapag ito pong si PBM, meron siyang state visit po sa ibang lugar mga kabayan. At bakit? Let's watch this. Sinabi mo kanina, balikan natin yung sinabi kasi pinaparot niya yung kapatid niya. Ang sabi niya, hindi na trabaho ng Vice President, tama? To demonize? Yeah, demonize. That's the word, demonize. So, ibig China. Di ba? Or any country for that matter. So, ibig sabihin, pag magbibigay ka lang ng opinion para sa bansa mo, di ba? Bibigay mo kung ano nasa sa loob mo bilang leader, para sa bansa mo, ibig sabihin, demonize mo na yung China. It means, pag nagsalita si VP Sara, ipoportray niyang masama. Kasi when you say demonize, portray as Evil. wicked. Di ba? And threatening. So, ibig sabihin, pag salita si VP Sara, patungkol sa kung ano yung nararamdaman niya, dinedemonize niya na? Yung China? Ganun ba yun? Di ba parang saan mo naman ibig mo sabihin, lahat ng ibang tao, partner, yung ibang Filipino na nagsasabi ng kanilang damdamin, na naaawa doon sa mga nasa supply mission, partner, di ba? Resupply mission, saka yung sa mga Coast Guard natin, partner. Dinedemonize ba namin ang China? We're just telling the truth. Di ba? Sabi nga natin, partner, ito na lang, binanggit ko na to dati. Japan, Australia, Germany, iba-ibang bansa, US, kinundi na nila yung ginawa ng China. Diba? Na nasira halos, partner. Ito lang, diba? Yung resupply mission, yung vessel natin. Na mismong windshield. So ano to? Ano to, VP Sara? Ano to, Congressman Paulo? Dinedemonize din ba nila yung China? So ano gusto mong i-portray natin sa China? Diba? Parang ang babaw. Ito lang sa akin. Ayoko kasi maisip to. Ayokong isipin na no comment ka dahil maka-China ka. Ayoko isipin yun.
ayoko ring isipin na nagdo-no comment ka Dahil? dahil wala kang alam. Oo. Pwedeng ganun partner It's either maka-China ka Oo. o wala kang alam. Oo. Ako hindi ko naman partner sa iniisip na walang alam ang pangalawang pangulo. Nandiyan nga siya sa pwesto 'di ba? Bakit? Oo. Lahat ba na nasa pwesto may alam, partner? Ikaw na nagsabi, abogada pa. At syempre, yung issue ng China, hindi na to bago. Sabi nga natin, napakarami ng mga politiko ang ginagamit rito sa issue ng West Philippine Sea. Maybe, mayroon din siyang sariling paninindigan. Ayaw niya na lang, partner. Ito ay dadagdagan pa. Okay. Iba yung taong bayan na magsalita. Okay? Pag isang mataas na official na magbibigay ng kanilang opinion, partner, iba na yon. Oo. Ito na sa akin, partner. Oo. Sige na. Ito na ha. Kung talagang may alam ka. Yung lalim ng kaalaman mo tungkol sa issue na to, siguro kahit history na lang dapat malaman mo. Yung tungkol sa Scarborough Shoal. 'Di ba? Sa Mischief Reef. Sa Mischief Reef. Yeah. Partner. Sa Pag-asa Island. Sa what do you call this? Yung natin, partner? Yung sandbar? Sa anong tawag doon sa sandbar na yon na hinaras din. Hinaras din. Ng Chinese vessel. Ang tanong ko kasi ganito, partner. Pag pinakinggan mo, sila Justice Carpio, ang lalim. Ang lalim ng issue dito. Ang tanong ko, alam ba lahat ni VP Sara ang issue na to? Kasi partner, baka pagka talaga nagkaroon ng debate rito, lahat na lang lagi no comment. Hindi tayo pwede magkaroon ng pangulo na no comment. Diba, unang-una, sabi nga natin, pag naging pangulo na siguro, partner, meron na siyang sarili hindi mo paninindigan. Hindi yan Pero pwede as vice president, siguro nirerespeto niya yung pangulo. Ay, teka lang, partner. Doon sa kanyang sa foreign policy na meron tayo ngayon. O di pag ganyan siya lagi sa foreign policy partner, hindi siya dapat payagan na maging OIC pagka wala si Pangulo. Kasi wala siyang stand. Mahirap yun. Diba? Dapat, kung ano yung stand ng gobyerno, partner, for the country, yun ang stand mo. Hindi ka pwede magdalawang isip dito. Paano, if ever, mangyari, nasa ibang bansa si Pangulong Marcos, halimbawa lang, 'di ba? Meron siyang mga tawag dito summit. Sa'yo iniiwan Okay. ang Pilipinas. O tapos no comment ka. Kung the time na nasa summit si Pangulong Marcos, biglang binomba ulit. Ano na? No comment ka pa rin? Malabo naman 'yun. Partner, ikaw ang pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. So, ano ang makukuha na naming sustansya sa'yo? Kung puro ka no comment sa mga national issues, partner, national interest, ba issues of national interest, no comment ka, tapos ipaparot mo lang yung kapatid mo. Hindi pwede ganun, partner. Tingin ko, partner, baka hindi pa niya kaya maging presidente. Kasi baka local lang talaga yung kaya niya. O tandaan natin, partner, marami mga bagay-bagay na dapat marunong siyang tumayo. Dapat marunong siyang mga tuwiran. Tandaan natin, partner, ilang beses ko na ito sinasabi, hindi siya mahilig sa mga ambush interview. Pag na-ambush interview yan, laging no comment. May nakita ko dyan, partner, in-ambush interview siya. About LGBT lang ha, issues. Anong sabi niya? No comment. Marami siyang no comment kapag hindi niya inaaral yung issues. Kaya puro siya official statement. Partner, siguro, yung sinusunod niyang partner, na rito, rules na less talk, less mistake. Less mistake. Partner, less talk, less mistake. Mas, di ba, siyempre, mas okay pa, puro action na lang, trabaho na lang. Partner, yung problema rin naman sa DepEd, di naman niya nasusolve. Ngayon, di ba, okay, mawawala ako sa issue, partner. Teka lang, mamaya natin pag-usapan yung DepEd. So, partner, tingnan mo, hindi pwede na less talk, less mistake ka dito. Kasi, ginusto mong maging leader. Kung ikaw ay private citizen at na ikaw ay nakakasuhan, talaga less talk, less mistake ka.
Yan ang dapat gawin ni Pastor Kibuloy. Mhm. 'Di ba? Bakit? Sa kakadaldal niya, 'di ba? Ako kasi kakapakinig ko sa kanya na ang dami ko nahuhugot sa kanya ng mga admissions niya. 'Di ba? Patungkol doon sa may lumalakad na kaso niya, may politikong may pinupuntahan ang dapat puntahan para makaligtas siya sa kaso. Yun dapat siya ang less mistake. Pero not VP Sara. Pero kasama ba sa mandato, sa mandate ng pangalawang Pangulo, ang National Security Partner at ang seguridad ng ating bansa? Partner, ito na lang isipin mo. No. Okay, syempre sabi niya, ay hindi ko yan obligasyon. No, hindi yan kasama sa mandato ko. Oo. Kasi Nandyan- DND yan eh. Oo. In particular, DND. In Oo. particular. Oo. Pero partner, hindi ka lang basta leader. Oo. Vice President ka. Siguro, ito pa sa akin, partner. Kung ang tatanungin mo, di ba, ang tatanungin mo, tagagawa, mayor. Mayor na lang, partner. Oo. So, hindi niya talaga obligasyon yan. Oo. Kasi, sa national issue na yan eh. Mhm. Di ba? Pero kung VP ka, pangalawa ka, Oo. at Sa ikaw ang pinakamataas susunod, na lider. Oo. kung may mangyayari sa Pangulo, Oo. aakyat ka sa posisyon, Oo. ano na? No comment ka lagi? Malabo yun, partner. Hindi gano'n. Saka sa akin lang, partner. Paano natin mag-gauge ang talino ni VP kung puro siya no comment? Oo. Wala nga ako nakukuha sustansya sa kanya. 'Di ba? Saka ito, mga kayubi, natatandaan nyo, nung merong naging problema yung isang basketballista, anong pangalan nun? Parang estudyante na basketballista, tama ba mga kayubi? Para natanggal sa pagiging basketballista kasi medyo agresibo, violente. Oh, bakit dun may message siya? Dahil partner, estudyante yun. Sakop Ay, hindi yun niya ang sakop kanya- yun, partner. Kolehiyo. Okay. Sa CHED. So nagbigay siya ng opinion doon. Letter pa Oho. of encouragement. Aba? Oh, Oho. di ba? Akala ko sa sakop yun sa High school. kanyang Hindi. sa kanyang departamento. Di ba? Ang sa akin lang ayun si Amores. John Amores. Binigyan niya yan. Di ba? Oh, wala naman problema kung magbibigay ka ng letter of encouragement kung down na down yung tao. Nothing wrong with that, partner. Pero, para sabihin mo na katwiran mo na hindi mo to trabaho, ay marami kang ino-opinion na hindi mo trabaho. Partner. Sige. Bigyan tayo ng example. Yung issue about Pastor Kibuloy. Hindi sumusuko. Anong opinion niya? Nagbigay siya ng opinion. Tinanong siya. Hindi siya no-comment dito. Ang sabi niya, parang hindi na siya matagal na nagpa-practice as lawyer. Parang ganun eh. Hindi na siya matagal na siya hindi nagpa-practice at kung ano man yung gagawin ni Pastor, kung ano man yung decision ni Pastor, choice niya yon at pinag-isipan niya yon. Yun yung word niya, partner. Ang sa akin lang, lawyer ka eh. Hindi naman nawawala yung pagka-lawyer mo kahit matagal ka hindi nagpa-practice. Ang tanong ko nga, nag-practice ba siya talaga as trial lawyer? Ang alam ko kasi dito, parang pagka-lawyer niya, pagkatapos yata niya makapasa, nagtrabaho yata siya sa Supreme Court. Diba? Pero hindi ko alam kung naging trial lawyer siya as compared to her dad, naging prosecutor. So, napunta sa battlefield partner. Yan kasi battlefield ng mga lawyers trial eh. Si diba? Tatay Diggs. Oo. Ibig sabihin na nakapag-practice. Nakapag-trial. So, kahit sabihin mo na matagal ka nang hindi nagiging practice ng abogasya, di ba? Hindi ka nagiging lawyer na tatrabaho as lawyer, hindi mawawala sa utak, kahit hindi lawyer, na dapat lahat tayo sumunod kung ano sinasabi ng batas. Di ba? Para sabihin mo na bahala, kumbaga decision niya yon, choice niya yon, at pinag-isipan niya yon, hindi ba as a lawyer, as a friend, imano ba namang i-encourage mo na sundin na kasi may warrant of arrest? Diba? Pinapayuhan sang-ayon sa batas. Payuhan mo na lang sang-ayon sa batas. As a friend. Oh, as a friend. Ibig sabihin, pati ba naman yun, hindi mo na rin matandaan kung anong mga batas natin or mga rules na dapat sundin ng bawat Filipino? Diba? Ayaw na din niya makialam, partner. Di dapat din, nag-no-comment na lang din sana siya. Kasi pinipili niya lang kung ano yung kukomentuhan niya, partner. Oo. Medyo ingat din nakikita ko rito. Ang Pangulo,
sa pagbibigay ng komento. Sino? Oo. Si VP Sara. Si Vice President Sara sa pagbibigay ng komento. Kasi, baka mamaya, doon sa komento, partner, doon pa huhugutin, manggagaling yung usapin, yung issue. Kaya, well, again, sabi mo nga kanina, na less talk, less mistake. So, ganun lang siguro ang kanyang ang kanyang sinusunod na prinsipyo, partner. Mas okay pa kung magbibigay na lang siya ng mensahe sa Chinese New Year. In Mandarin. In Mandarin, partner. O kung may mga okasyon, yun. Babatiin niya, magbibigay siya ng mensahe. Pero sa issue, hindi naman siguro tahimik. Sinusuportahan niya siguro ang Pangulo sa kung ano man ang partner. Panig din, di ba? Desisyon ng Pangulo sa ginagawa niya patungkol rito sa usapin ng West Philippine Sea. Kasi magkaganon sila pati ng Pangulo. Alangan kokontrahin niya kung ano ang gusto ng Pangulo. Di ba? Kaya kung ano ang desisyon ng Pangulo, nandun siguro siya pero ayaw na niya magsalita. O di sabihin na lang niya. Oo. Diba? Sinusuportahan niya kung ano yung sinasabi niya, sinasabi ng Pangulo. Hindi yung magno-no comment ka. Nababatikos na nga kayo na pro-China kayo, so magno-no comment ka pa. So, totoo ba? Na ayaw mo saktan kasi sabi nga ni Congressman Pulong, ayaw niyong i-demonize. Diba yung act of commenting is para you're demonizing. Dinedemonize niyo ba? Less talk, less mistake daw si VP Sara Makabayan. Applicable ba? Maniwala tayo doon. Less talk, less mistake. Hindi pwede yan. Alam nyo, itong si VP Sara kung bakit siya tahimik, lagi po ng no comment Makabayan kasi nga nag-iingat siya. Ano siya Makabayan? Playing safe siya. Baka kasi meron mo siyang masabi dito na against ito sa taga-China, baka tatanggalan siya ng allowance from China Makabayan. Yan naman kasi ang maisip natin, wala mang iba Makabayan kasi nga kilalang kilala sila ng mga maka-pro China. Kaya ayaw na magbitaw dito ng mga statement against po sa China Makabayan, di ba? So anyways, any comment, reaction, or suggestion po sa ating mga topics dito sa ngayong araw, please feel free po to comment dyan sa ating comment sections. At saka babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. And also, please don't forget to subscribe po sa ating bagong channel mga kabayan, ang Bagong Henerasyon TV. Okay? So, malaking tulong ho yan. Please subscribe po sa ating bagong channel. At syempre, yan po, dinalakad ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, mabigat ang may dalang pasanin ang pakiramdam ng puso ko ngayon. Lumalapit ako sa iyo sa panalangin, humihingi ng kapanatagan, patnubay at lakas. Tulungan mo po akong ipagkatiwala ang aking mga pag-alala at takot at magtiwala sa iyong banal na plano para sa aking buhay. Nagtitiwala po ako sa lagi kang kasama ko at hindi mo ako iiwan. Salamat po sa iyong walang humpay na pagmamahal at suporta. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.